Yung pagising mo sa umaga tapos pagtingin mo sa kalangitan ay ang ganda ng sikat ng araw. Halos isang oras lang nga napapakita ang sikat ng araw at napalitan nga ito ng makulimlim na kalangitan. Yung marami tayong gawain at isa na nga yung pagbibilad natin ulit ng palay pero biglang bumuhos nga yung malakas na ulan. Buong maghapon na talaga ang ulan at yung mga manok namin dito ay nakisilong na rin dito sa bahay. Di namin inaasahan na ganun kalakas yung ulan kaya yung palay namin na binilad ay napasukan nga ng tubig. At kinabukasan, dali-dali nga akong tiningnan itong mga pichay ko dito kasi akala ko naanod na nga sila sa sobrang lakas ng tubig. Buti na lang talaga at matibay at malalim nga yung pagkatanim ko dito at hindi nga sila naanod. At nung matindi na nga ang sikat ng araw, ayan napatuloy na nga ako nitong pagbibilad ng palay. May 7 sako pa nga na palay na hindi pa nga nabilad kaya ayan ginawa ko na. Paunti-unti nga lang yung pagbilad natin ng palay dahil wala nga kaming mapaglagyan. 2 piraso nga lang itong trapal namin pero kulang pa nga dahil marami pa nga tayong ibibilad. Yung isang trapal na palay ay tuyo na nga kaya ilalagay na nga natin dito sa mga sako at hihintayin na lang natin na humupa nga yung sikat ng araw dahil sobrang init pa nga. Alas 4 pa nga yan ng hapon mga mare pero tingnan nyo sobrang init pa rin. Kailangan ko na rin talaga itong ligpitin habang tulog pa nga yung maliit na bata. Baka maabutan nga ako na magising yun na hindi ko tumatapos. Kaya kahit mainit pa, ayan niligpit ko na nga itong mga palay para masilid ko na nga sa sako. At ito naman 2 bata, imbes na mapadali yung trabaho mo ay matatagalan nga dahil sobrang pasaway nga itong 2. Pinauwi ko nga sila sa bahay dahil sobrang init pa nga pero ayaw naman nilang umuwi kaya hinayaan ko na lang. Wala naman silang ginagawa dito kundi naghahabulan lang. Ewan ko sa mga batang ito, ako sobrang init-init na tapos silang 2 parang wala lang. Nung naipon ko na nga ang mga palay at mainit pa nga napasilong muna ako saglit. At mamaya ko na ito tuloy pag wala na nga masyadong init. At nung wala na nga ang init, isinilid ko na nga sa sako itong mga palay. Marami-rami din itong palay kaya patyagaan talaga natin na isilid ito sa sako. Ako nga lang mag-isa at itong mga bata ang nagsisilid nitong mga palay sa sako dahil si Jangre ay nag-ani nga doon sa iba. Dito nga sa amin ay pahirapan na talaga maghanap ng tao na sasali sa pag-ani. Kaya ang ginawa nila ay nagtutulungan na lang kung sino yung nagpapaani. Kahit masakit na nga yung katawan ay kailangan talaga natin magtulong para nga may tumulong din sa atin kung sakaling tayo naman ang nangangailangan. At nung matapos ko na isinilid lahat ng palay dito sa sako ay tinakpan ko naman itong isang trapal baka bumuhos ang malakas na ulan at mabasa na naman. Hihintayin ko na lang nga si Jangri sa pag-uwi niya at siya na nga maghahakot nitong mga palay. Hindi ko naman kayang buhatin ito dahil mabigat nga. At buti na lang mga mare natapos na nga ako magsilid ng palay sa mga sako at ito nga si Angel nagising na. Ayaw nga mapaiwan nitong maliit na bata kaya ayan dala-dala ko habang nangunguha ako nitong mga sinampay. Ito talaga ang mahirap pag may maliit nga tayo na bata. Kailangan talaga natin madaliin yung mga trabaho natin para hindi nga tayo matulad nito. Paano ba naman kasi kung iiwan ko lang siya dun sa kunan niya ay iyak nga siya ng iyak. Tingnan nyo nga mga mare ang sikat ng araw kahit nga mag-alas 5 na yan pero grabe tirik na tirik pa rin yung araw. Hindi halatang magsa-summer na nga at huwag kalimutang i-like and share ang ating video at hanggang dito na lang. Maraming salamat!